China. The Philippines is not stirring up trouble. This is Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Hukbong depensa ng Pilipinas sinagot ang banta ng militar ng China, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Depensa ng Pilipinas binansagan ang mga pahayag ng China bilang mga kasinungalingan. Binatikos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong Biyernes ang China sa pagsasabing ang Pilipinas ay nag-uudyok ng gulo kasunod ng pinagsamang patrol nito sa Estados Unidos. nananakop, sino ba ang pumupukpok sa South China Sea, no? Sa West Philippine Sea, lalo na. It is China. The Philippines is not stirring up trouble. This is the reverse of the truth. It's an absolute falsity for China to say that. And it is once again reversing the truth, consistent with its narrative. The Philippines is not stirring up trouble. As we always reiterate, our interests are to protect our rights in accordance with UNCLOS and international law, which China purports to respect in words, but unfortunately not in deeds. And so, whatever China says about this, I think their credibility is very, very low. Sinabi rin ni Teodoro na ang pagbaligtad ng katotohanan ng China ay naaayon sa salaysay nito, na idiniin na ang China ay may sobrang babang kredibilidad. Nag-react si Teodoro sa Southern Theater Command ng China, na nagsabing ang Pilipinas ay nag-uudyok ng gulo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng magkasanib na patrol kasama ang Estados Unidos sa West Philippine Sea. Naniniwala si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi gumagawa ng kaguluhan ang Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsasagawa ng joint patrols kasama ang United States. Yan, nag-steering trouble, di ba? Sino nga nag-steer ng trouble? Kung trouble na pag-usapan, were the ones who, sinong unang nag-steer ng trouble by, yung water cannoning, by water cannoning our people. Sino nag-una? Di ba sila? So, we are not steering trouble. We just want to make sure that our RORE, yung rotation and resupply mission to our ships, to our people in the Ayungin Shoal, doon sa ating barko na ground, no, yung BRP Sierra Madre, can reach to its intended users. So, yun lang ang ating gusto na makarating doon. We are not steering trouble here. Pertaining to the joint patrol daw po kasi with the US. Very historic. Joint patrol? Yes, they're pertaining to that. US and other countries. Kasi accompany na lagi, di ba? Oo. So, parang, We are exercising lang naman yan. Joint exercises lang naman yan. Kung dating sa kanila, they are, a trouble is being steered. No. That's, yan, annual nga yan mismo. Dapat annual, biennial, or there's a periodic military exercises being conducted by Philippines and the United States and other allied countries. Nauna nang inakusahan ng China ang Pilipinas nang nagpapatala ng mga dayuhang puwersa para magpatrolya sa pinagtatalunang karagatan, na tinawag itong isang pagtatangka na mag-udyok ng gulo at pahinain ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Noong ika-21 ng Nobyembre, inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinimulan na ng Pilipinas at Estados Unidos ang magkasanib na pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito ay nakikita bilang isang pagpapakita ng puwersa sa lugar, na kung saan ay mahahawakan ang maritime territorial dispute. Bumuelta pa ang ilang senador sa banta at salaysay na ito ng China at sinabing ang China ang naghahanap ng gulo sa West Philippine Sea at hindi ang Pilipinas, na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na may karapatan ang Pilipinas na magpatrolya sa mga katubigan nito. Inilabas niya ang pahayag matapos sabihin ng China na ang Pilipinas ang nagdudulot ng kaguluhan sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng pagsali sa mga dayuhang puwersa para magpatrolya sa karagatan ng Pilipinas. Sinabi ng China na ang paghingi ng suporta sa ibang mga bansa ay nilayon upang mag-udyok ng gulo at pahinain ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon.
tumanggi ang China na kilalanin ang isang internasyonal na arbitral ruling na nagdedeklara sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Philippine EEZ. Gayunpaman, nais ng China na pigilan tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating mga kaalyado dahil alam niyang hindi siya mananaig laban sa isang koalisyon. Kung sila ay may problema sa ating presensya sa ating sariling mga dagat, mas maganda na sila ay umalis, dagdag ni Hontiveros. Matatandaan kasi na inakusahan ng China ang Pilipinas na nag-imbita ng foreign forces para magpatrolya sa West Philippine Sea para magdulot ng kaguluhan, at tinutukoy ng China ang 3 araw na magkasanib na patrol ngayong linggo ng mga puwersa ng Pilipinas at US sa West Philippine Sea. Noong Miyerkules, binanggit ng isang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na binalaan ng China ang Estados Unidos at Pilipinas kaugnay ng kanilang mga patrol. Pinakitaan naman ng diplomasiya at welcome attitude ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang mga dumalo na delegates mula sa China, sa gitna ng tensyon ng dalawang bansa sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, bilang host ang Pilipinas ng Asia-Pacific Parliamentary Forum. Ayon kay Zubiri, hindi naman siya nahirapan na makisama sa mga Chino. Yan ang gagawin namin, yan ang objective namin ni Speaker, na kausapin sila at the end of the day, pag uwi po nila, sabihin nila hindi naman masamang tao mga parliamentarians ng Pilipinas. So that's what we're trying to do, and the best way of doing it is to befriend them. Lalo po niyong lalapitan at gamitan ng diplomasya. So that's what we're doing in this conference. Inihayag din ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mayroong inihanda ang Senado, kasama ang Department of Foreign Affairs ng isang draft resolution tungkol sa usapin ng freedom of navigation, peace and stability, multilateral discussion sa West Philippine Sea at iba pang isyu na aaprubahan sa pagtatapos ng forum na mangangailangan ng konsensus ng lahat ng mga bansang kasapi. Umaasa si Zubiri na ang inihandang resolusyon ay matatanggap ng lahat ng mga bansang lalahok sa Asia-Pacific Parliamentary Forum. With the draft resolutions, we're trying to make sure na hindi naman siya combative. Kasi ayaw naman natin na aalis yung mga membro ng APPF sa Pilipinas with a sour taste in their mouth, na sabihin nila na masama naman, parang lalo nagkagulo-gulo yung aming samahan. So, ang gusto po natin, magkaisa tayo lahat, so we'll try to tone down. We also have members from the Russian delegation that are coming. Meron din sila mga, syempre, issues na yun, di ba? Ukraine-Russia war, Middle East, meron tayong mga Muslim na members of the ASEAN like Indonesia, Malaysia, Brunei. Definitely there might be talk about issues on the Israel-Palestine conflict. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.